talagang nag-motivate sa akin para maging isang entrepreneur is poverty or kahirapan. Most of the time, customer ko talaga is, kung hindi, retired, tawag dyan, teachers, yan, kung ba may mga sakit. Pero, nag-start ako nag-sell, siguro 2017. Kasi ang ibang aglonema seller or collector is payat ang mga tanim nila na aglo. Hello, we are the grade 12 Euler students of Lambayong National High School. And we are currently studying science, technology, engineering, and mathematics. And we are passionate about entrepreneur. And now, we are here at Wilmer's Garden to interview a successful entrepreneur, which is Wilmer Jan Lugto, here at Poblacion Lambayan Sultan Kudarat. Let us introduce ourselves first. I am Nextricant Diaz Tigoy. I am Jillian Briones. I am Julian Vinluan. I am Lemo Mohamedin Balabagan. So, good evening. So, ngayong gabi po, andito tayo sa isa sa pinakamalaking garden dito sa poblasyon Lambayong Sultan Kudarat, which is the Wilmer's Garden. So, good evening, sir. So, first, can you tell us about yourself? So once again, good evening. So I am Wilmer Jan Lozaro Lugto, a 26 years old, from Barangay Poblacion Lambayong Sultan Kudarat, and the owner of Wilmer's Garden and W Acquired and Pet Shop. So it's my pleasure na ma-interview ng 4 na magagaling na estudyante ng Lambayong National High School. And thank you kasi binigyan ako ng opportunity na ma-interview. So, sir, I have a question about entrepreneurship. So, first, how's life? Siyempre maganda. Hindi. So, medyo pagod kasi kanina bago kayo dumating is kita nyo naman yung sitwasyon ko. Nakawak ko ng cable tie kay nagtatali kami ng tawag dyan, screen para sa Changi. Pero ngayon, hindi ako sa harapan nyo para sagutin ang mga crucial nyong tanong para sa akin. So, yes, pagod pero mukhang pretty. So, what do you think are your characteristics and competencies that made you a successful entrepreneur? Una sa lahat, kailangan maging masipag at matyaga tayo. Sa paraan na para maging successful ang business, dapat yung dalawang yun yung ating unahin. Thank you. So, what motivated you to become an entrepreneur? Siguro makabagbag damdamin. Ang talagang nag-motivate sa akin para maging isang entrepreneur is poverty or kahirapan. Bakit? Kasi way back, siguro 2017 or 2018, 2016, 2017, 2018, buhay pa si Papa noon. Tapos, gusto ko mag-college, pero wala kaming enough, tawag dito, financial para pagpatuloy or pursue yung, tawag dito, college life ko sana.
So, blessing in disguise na merong tatlong tawag dito, tao or sabi nating mga mentors dyan sa palengke na nagbibenta ng tanim. And tawag dyan, start nun, hiyahin nila ako magbenta dyan sa palengke. Tapos, a couple of weeks, mas marami pa akong income kaysa sa kanila. Tapos, as time goes by, doon na nag-start na nakakatulong na yung plants. Tapos, tawag dito, nabibili ko na yung tawag dyan, mga kailangan, hindi lang sa bahay, sa sarili ko, sa school, parang tawag dito, naging ehemplo, naging ano siya, naging, ang tawag dyan, kumbaga, naging instrument ang plants para makapagpatuloy sa pag-aaral at the same time matulungan sila. So, ang nag-motivate sa akin talaga is kahirapan. What are the things you sell? Things I sell. Pinakamarami. Mas marami kong binibenta is talagang tanim. Most of my product is plants. Second is pets. And soon to be, ayan yan. Who are your customers? Most of the time, customer ko talaga is, kung hindi, retired, tawag dyan, teachers, yan, kung ba may mga sakit na, tawag dyan, disabled, mga ganun, tapos mga stress, may mga anxiety, ganyan, tapos, ano pa ba, mga newbie na bago nagko-collect ng mga plants at saka pets. Next question. How many years has your business been in operation? Kailangan ko palang mag-mic tapos binigyan na yung mic kanina. So, ang business ko, start siya, was grade 4 kasi nag-start ako ng plants. Pero, nag-start ako nag-sell siguro 2017. Diyan na siya nag-start and up until now. So, probably 17, 18, 19, 20, 21, 22, mga 7 to 8 years na. Another question is, what is unique about your business? Siguro, isa sa mga uniqueness ng business ko is kung paano ko sila alagaan. Kasi ang ibang aglonema seller or collector is payat ang mga tanim nila na aglo. Sa akin kasi is matataba at saka malalaki ang dahon. Then, may nagsabi na isang garden dyan sa Marbel, yung isang pinakamalaking garden dyan sa Marbel na para daw mga kalabaw ang kalalaki ng dahon ng mga aglonema ko. Siguro yun, matataba, tsaka magaganda ang kulay at the same time, well-fertilized kasi sila. So, yun lang. Thank you. What risk are you facing po? Ngayon, sobrang laki ng, tawag dito, ng risk na tinitake ng kagaya naming mga plant seller or aglonema collector. Kasi, isa na dyan ang pagbagsak ng price ng from Thailand aglonemas or Thailand plants. Kasi, sa Thailand, masyadong mura ang bentahan nila ng tanim. Tapos, kapag tawag dito, na-over sila ng supply dito sa Philippines, kami yung kawa na local farmers or local, tawag dito, propagators. Kasi, talo ng mas maraming production ang, tawag dito, local propagation. Kasi sa kanila, bulk ang pwede nilang ma-produce. Kami is konti lang, tig-3, tig-4, tig-5, ganyan. Sa international kasi or sa, sabi natin, mga imported plants is masyado silang maraming ma-produce. So, halimbawa, kapag ang price sila doon sa Thailand is ang isang aglonema halimbawa nag-range siya ng 600, tapos pag pinadala dito sa Philippines ang price kasi namin dito nasa 1,000 to 2,500, sabi natin ganyan, yung pinakamataas na. So pag pinadala dito yung plant sa Philippines, mababa na siya. So kami yung kawawa
Kaya yun, isa sa mga risk is yung oversupply ng mga imported products like plants papunta dito sa Philippines. So yun lang. If you had one piece of advice to someone just starting out po, what would it be? Okay, so thank you. So ang ma-advise ko lang sa mga future entrepreneur dyan, so wag matakot magsubok ng tawag dyan, business or kung ano mang mga futuristic na business na gusto nila kasi lahat naman tayo dumadaan sa ups and downs. So, ang kailangan lang gawin dyan is talagang kung feel mo na yung business is para sa'yo, ipagpatuloy mo siya. Kasi, sabi nga nila, hanggang may naniniwalang isa sa negosyo mo, ipagpatuloy mo. Kasi darating yung araw na parang ano rin yan parang sabi nilang tawag dito, gulong, sabi niya. Minsan, ang isang negosyante nasa ibaba, darating yung araw na siya rin yung nasa taas. So, pagpatuloy lang at hayaan natin si Lord na gumawa ng will para maging successful ang business natin. So, yun lang. Maraming salamat po sa iyong cooperation with us. At yun lang po mga question namin. So, thank you po kasi malaking tulong po ito sa amin na estudyante ng Tambayan National High School po. So, you're welcome as always. God bless. Saan makagraduate kayo? Pag-iyak na ganit sa pitik.